Naku! North Korea nagpaputok ng hypersonic missiles. Kamakailan inihayag ng Pyongyang ang matagumpay na pagsubok nito ng isang hypersonic intermediate range missile na kaya umanong tumama sa malalayong target sa Pacific. Ano ang kahulugan ng tagumpay na ito para sa rehiyon at para sa pandaigdigang seguridad? Bakit mahalagang maunawaan ang implikasyon nito sa kapayapaan at katatagan ng mundo? Yan ang ating aalamin. Sinabi ng North Korea noong Martes na ang kanilang pinakabagong pagsubok ng armas ay isang bagong IRBM Intermediate Range Ballistic Missile na dinisenyo para tumama di umano sa malalayong target sa Pacific. Kasabay nito nangako si Kim Jong-un na lalo pang palalawakin ang koleksyon ng mga sandatang may kakayahang nuklear upang kontrahin ang mga karibal na bansa. Ayon sa ulat ng state media ng North Korea, ito ay lumabas isang araw matapos sabihin ng militar ng South Korea na nakapagtala sila ng pag-launch ng missile mula sa North Korea na lumipad ng 1,100 kilometro or 685 na milya bago bumagsak sa tubig sa pagitan ng Korean Peninsula at Japan. Ang pagsubok na ito ay isinagawa ilang linggo bago ang pagbabalik ni Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos at kasunod ng masigasig na taon para sa North Korea sa larangan ng weapons testing. Noong nakaraang taon, nagpakita ang North Korea ng iba't ibang sistema ng armas na may kakayahang tumarget sa mga kalapit bansa at pati na rin sa Estados Unidos. Kabilang dito ang solid fuel intercontinental ballistic missiles. May mga pangamba rin na higit pang uunlad ang kanilang kakayahan sa militar sa pamamagitan ng teknolohiyang posibleng manggaling sa Russia habang lumalalim ang ugnayan ng dalawang bansa bunsod ng digmaan sa Ukraine. Ano ang motibo ng North Korea? Ayon sa mga eksperto, ang mga pagsusubok ng IRBM or Intermediate Range Ballistic Missile ng North Korea ay bahagi ng kanilang mas malawak na estratehiya upang palakasin ang kanilang kakayahan sa depensa at palaganapin ang kanilang impluensya. Si Kim Jong-un, ang leader ng North Korea, ay personal na nagbabantay sa mga ganitong pagsubok na nagpapakita ng kanilang kahalagahan sa pambansang agenda ng bansa. May tatlong pangunahing motibo ang North Korea sa pagpapalakas ng kanilang missile program. Pampulitikang epekto. Nais ng Pyongyang na magpadala ng malinaw na mensahe sa mundo, particular na sa Estados Unidos at South Korea, na hindi sila maaaring maliitin. Ang kanilang tagumpay sa larangan ng teknolohiya ng militar ay naglalayong takutin ang kanilang mga kalaban at pataasin ang kanilang posisyon sa negosasyon. Pagpapakita ng kapangyarihan, ang mga tagumpay na ito ay nagsisilbing propaganda upang mapanatili ang suporta ng kanilang mamamayan sa rehimeng Kim. Sa isang bansang may limitadong yaman at pandaigdigang pagkakahiwalay, ang mga ganitong tagumpay ay nagbibigay ng pag-asa at pagmamalaki sa mga mamamayan nito. Pandaigdigang negotiation. Ang pagpapakita ng kanilang kakayahang militar ay isang taktika upang makakuha ng konsesyon mula sa mga kalaban, tulad ng pagbawas sa mga ipinataw na sanksyon o tulong pang-ekonomiya. Ang pandaigdigang reaction. Ang pagsubok ng hypersonic missiles ng North Korea ay mabilis na kinondena ng maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, South Korea at Japan. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, ang ganitong mga hakbang ay malinaw na paglabag sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng ganitong sandata ng North Korea ay isang seryosong banta sa pandaigdigang kapayapaan. Samantala, nagpahayag naman ang South Korea ng pagdududa sa mga sinasabing kakayahan ng missile na ito. Ayon sa kanila, maaaring pinalalaki lamang ng Pyongyang ang kanilang tagumpay upang magmukhang mas malakas kaysa sa tunay nilang kakayahan. Gayunpaman, nananatili ang pangamba na ang teknolohiyang hypersonic ay maaaring magamit sa mga agresibong aksyon laban sa kanilang mga kalapit bansa. Ang posibleng papel ng Russia sa pag-usbong ng teknolohiya ng North Korea. Hindi maikakaila ang lumalalim na ugnayan sa pagitan ng North Korea at Russia, lalo na sa panahon ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ilang ulat, posible umanong nakatanggap ng teknolohikal na suporta ang Pyongyang mula sa Moscow bilang kapalit ng suporta sa Russia sa larangan ng politika at militar. Kung totoo ito, higit pang magiging komplikado ang sitwasyon sa rehiyon
dahil maaaring mapabilis ang pagunlad ng teknolohiyang militar ng North Korea. Ang pagtugon ng Pilipinas at rehiyon ng Asya. Bagamat hindi direktang apektado ng missile test ng North Korea ang Pilipinas, mahalagang maunawaan na ang anumang tensyon sa rehiyon ng Asya ay may potensyal na makaapekto sa bansa. Bilang isang kaalyado ng Estados Unidos, posibleng maipit ang Pilipinas sa pagitan ng mga alitan sa pagitan ng North Korea, mga Western nations. Sa kabila nito, limitado ang kapasidad ng Pilipinas na tugunan ang mga ganitong issue dahil sa kakulangan sa modernong kagamitan sa militar at teknolohiya. Gayunpaman, mahalagang palakasin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga kaalyado tulad ng ASEAN, Japan at Estados Unidos upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mahalaga ring ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng ating sariling depensang militar upang maging handa sa anumang posibleng banta. Ang hinaharap ng pandaigdigang seguridad. Ang pag-usbong ng teknolohiyang Intermediate Range Ballistic Missile ay nagbabago sa kalakaran ng modernong digmaan. Sa kabila ng mga pandaigdigang kasunduan upang pigilan ang proliferasyon ng mga sandatang nuclear at ballistic missiles, tila nalalampasan ito ng mga bansang tulad ng North Korea. Ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng mas malakas na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa upang masugpo ang ganitong uri ng banta. May mga ulat na nagpapahiwatig na maaaring tumulong ang Russia sa North Korea sa pag-develop ng Intermediate Range Ballistic Missiles, IRBM. Bagamat hindi direktang kinumpirma, sinasabi ng ilang eksperto na ang teknolohiyang ginamit ng North Korea sa mga missile nito ay may pagkakahawig sa mga disenyo ng Russia. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa teknolohiyang militar, mahalaga ang pagtutulungan hindi lamang ng mga kalapit bansa ng North Korea, kundi ng buong mundo. Ang United Nations at iba pang pandaigdigang institusyon ay kailangang mas maging epektibo sa pagpapatupad ng mga regulasyon upang mapigilan ang patuloy na pagpapalaganap ng mga makapangyarihang sandata na maaaring magdulot ng pandaigdigang sakuna. Ang banta ng Intermediate Range Ballistic Missile ng North Korea ay isang paalala sa lumalalang tensyon sa rehiyon ng Asya at sa pandaigdigang seguridad. Ang kanilang kakayahang magtayo ng makabagong teknolohiya sa kabila ng mga pandaigdigang sanction ay nagpapakita ng pangangangailangan para sa mas mahigpit na aksyon mula sa international community. Sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga ang papel ng Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at kapayapaan. Sa huli, ang kapayapaan ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng sandata, kundi sa kakayahan ng mga bansa na magkaisa para sa isang layunin. Ang siguruhin ang kaligtasan ng bawat isa sa gitna ng isang mabilis na nagbabagong mundo. Sa tingin mo, maituturing bang banta para sa Pilipinas ang pagsubok ng North Korea sa kanilang IRBM? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at i-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.